pero mas malambot ka rin yung sa loob. We're finally home! The good thing about this hotel, they have free water station. Kasi meron daw mini water station yung hotel. Since they have may picture, meron ding kettle doon sa loob no room. So, magre-refill lang kami. So, yeah. Here's our makalat na room. Akala ko mag-CR ka. And I have to drink my meds. Dito kami sa Island Chicken Inasal. Laging punuan dito. Actually, nag-wait pa kami. Pang-anim kami, pero good thing is natagalan na siguro yung iba, kaya umalas na sila. So, kami na yung natawag. Tignan nyo, may mga different, sila. May mga different, meron silang Cinemac, chicken wings, and yung price nila medyo mataas. $2.99 yung spicy, yung hindi spicy is Ayan, 25 minutes waiting daw. Tapos akala namin may taas siya kasi nakakita kami ng air condition sa parang yung exhaust ng aircon, wala naman. So, dito sa banda sa loob, nandito yung parang air condition nila, pero may fan na supporting kasi open yung yung day. So, let's try. We're in the spicy country. So, this is the pecho. Me too. Ito yung fancy soup. And then, all spicy. Yung fancy. Try natin yung sabaw. Kasi hindi kami order kasi feeling ko ang dami ng 650 yung yung isang order ng fancy. So, tikman muna natin yung sabaw. This is 80 pesos isang log. We're leaving on Saturday. What time of wait, Wait, on Friday? Ang sarap. Sarap yung fancy. Yeah, dinner time. Kaso baka hindi namin maubos, order kami ng isang malaki. So, I ordered pecho, spicy. So, we still have here calamansi and chili. Like a literal 20 miles. That's really good. Mine? I actually think it's great. I think it's more really about half. Said I'm having a barbecue, just me and a few good friends. No need for invitations. So, for that, for the, inasal, masarap siya. And, yung kansi, try nyo. Kasi masarap yung kansi nila. I mean, yung sabaw pa lang niya masarap na. Siguro mas masarap yung kung may laman. Pero, ang dami na kasi. Tsaka medyo pricey siya. Hindi siya pang dalawahan lang. Kung apat siguro yun, pwede. So, magde-dessert tayo ngayon. Babalik tayo sa Cafe del Sol kasi hindi pa natin na-try yung mga pastries nila. Ang lapit to, naka-lace kasi sa akin yung Let's go there. Dessert time. Dito tayo sa may Cafe del Sol. Order ako ng mango cheesecake kasi yun daw yung bestseller. Order ako ng yung classic na cheesecake. Parang New York cheesecake lang daw yun. Then,
cookies and cream na frap at saka caramel frap. So here's what we ordered. This is their bestseller, mango cheesecake. Ang per order nito is 250 per slice. This is their classic cheesecake. Then I have here caramel frap and their Oreo. Mukhang masarap yung Oreo. So the total bill is 860.54. Ayan, 860.54. So ayan yung price niya. Ay, hindi, 200 lang pala yung mango cheesecake. Tapos 180 yung classic. Yung kape is 230. Yung cookies and cream is 180. Not bad. Try natin. Let's try the mango cheesecake muna. Kasi ito nga yung best seller nila. Bago tayo mag-drinks para hindi mawala yung... So here's the mango cheesecake. Tapos makita niyo may mga mangga siya dyan sa loob. Yung consistency ng cheesecake niya is malambot. Hindi siya masyado matamis. Good siya. Then let's try this classic. Itong classic naman niya is sabi nga, parang New York cheesecake lang yung ilalim niya. Then meron siyang marang sa ibabaw. Parang yung ginagamit sa Plaza de Mercedes. Ayan. Ito yung marang niya. Ito yung cheesecake. Try it. Ito muna. Super gaan yung marang niya. Let's try the cheesecake. Okay din. Okay din. Hindi nga lang siya ganun kasipsip. Kasi medyo mataas siya. Nice. Hindi siya yung hindi ko mauumay basta-basta. Kasi light lang siya. Hindi masyado matapang yung cheesecake niya. Then, of course, we have the drink. Caramel coffee. One espresso shot lang yan eh. Try natin yung Oreo. Ito non-coffee yung Oreo. Okay lang din. Masarap yung pastries. If you'll be visiting Boracay, try Cafe del Sol. So, hindi ko pa na-try yung ibang mga pastry dito. So far, ito pa lang. Hindi lang siya yung kagaya ng ibang cheesecake na siksik. Kasi medyo bumabagsak yung cheesecake niya. Tapos ito, may mango cheesecake. Yes. Parang creamy yung cheesecake niya. Ayan o. Parang cream siya. Okay lang din siya. Pero nagmukha siya parang mango graham. No? Na makapal lang yung cream niya sa gitna. Parang may ganong dating siya. I said, mas gusto ko tong classic. Medyo bagsak nga lang yung niya. Hindi siya ganun kasiksik. Ito lang bandang ilalim yun yung siksik. Pero ibabaw, nag-aan siya agad. Yun, nawawasak siya agad.
So, done na kami sa, ayan yung ano, banana chips. So, done na kami mag coffee and dessert. So, bibili na lang kami pampasalubong. So, we found bizcocho, isa sa mga parang pampasalubong nila dito. And banana chips. So, let's buy some. Parang, saan ba natin yung nakita dito yata? May nakita kasi kami dito. Kaysa pumunta kami dun sa mga tindahan sa labas, dito na lang kami, parang hindi kami lumayo. Papagod na ako. Tapos balik na kami ng hotel, then mamaya lalabas kami ulit for sunset and dinner and dessert ulit. Alam niyo yung, ay, gusto ko try ito, yung chocolatera. Kasi sa Baguio namin unang natikman yan. Pero chocolatera ba dun sa Baguio? Basta parang ganyan din. Ang main menu kasi niyan is yung ang tawag dito? Yung ang tawag doon? Yung chocolate drink na butterroll. Yun ang masarap. Ayun pa, ano kaya tayo? So, let's buy. Ayun, may banana chips dito. Ito. So, yan yung bizcocho. Then, Kuya, 3 for 100 tong banana chips. Ayun. Ayun na banana chips, 3 for 100. Ayun. Yan yung famous bread and butter. And yung otap. Ayan. Tsaka barquilios. Magkano yung barquilios, Kuya? 110? May laman yan sa loob, wala. Yan na meron. Okay. Yung bonbons kasi sa ano to eh. Sa Bacolod. This scene feels like what I once saw on a screen. I search for a boy on the screen. I've never seen someone lit from within, blurring out my periphery, my smile. So, nandito kami sa May Feliz Hotel. And, ang pangalan nito, yung pangalan ng resto is La Plaza. Nakita ko lang siya sa TikTok kanina kasi naghahanap na kami ng kakainan. And, meron silang acoustic band sa labas. May mga grill sila, pasta, pizza. And, nasa Dimol lang to. Actually, nakita na namin ito nakaraan kasi nung hinahanap namin yung Ube Mama, doon lang siya sa likod. So, madadaanan siya. And, hindi kami kakain ng heavy. Busog pa kami. Ang kami natin kanina. Bakit busog tayo? Nag-inasal kami kanina. Tapos yung dessert kasi yun yung mabigat. 2 cheesecake at saka yung drink. Tapos after dito, ang plan namin is mag-dessert kami sa ice flakes. Kasi yun na lang hindi namin natatry. Although gusto ko pa rin tikman sana yung mga crepe. Kaso, parang over na sa sugar. Kung mag-i-crepe pa. Kasi ang dami ng ice flakes. So, yun lang muna. And hopefully, sa last quarter ng taon na to, makabalik tayo dito. Kasi parang ang dami pang kainan na masarap i-explore. Let's try. Let's check. And may complimentary silang bread and hummus.
breadstick at saka feeling ko kagaya to ng sa Texas Roadhouse. Ito siya. Though nag-separate video na ako dyan. Pakita ko lang. Ayan siya. May hummus siya. Tapos yan. And then yan. Breadstick. Then let's wait. Umorder lang ako ng pork schnitzel and calamares tas rice. Kasi feeling ko heavy pa rin yung kinain namin kanina. Ay hindi, kasi late na tayo nag-lunch din. Alas 2 na yun, di ba? Alas 2 na kami nag-lunch. Tapos nag-dessert pa kami. After nito, maglalakad lang kami pabalik. Then, dessert, then uwi na. Kasi bukas na maaga din yung check-out namin. Mag-breakfast muna kami bago kami mag-check-out. Then, diretso na kami sa 4. Yeah. So, I'll get back to you once I have the food. Try natin yung complimentary breads nila while we're waiting. Try this. Kung malambot. Parang garlic. Garlic mayo. Parang garlic mayo na greenish kasi yung sauce niya. So, feeling ko may leek or something. Try natin siya sa breadstick. Ito. Ano yung breadstick? Nag-order pa ako ng ibang menu. Like sisig or sinigang. Mas bagay siya dito. Matigas kasi yung breadstick. Pero mas malambot pa rin yung sa Texas Roadhouse. Na bread. Nagko-compliment lang siya sa lasa nito. Pork schnitzel and then calamari. Dami ko ng guest kasi hotel to. Siguro yung majority dyan is guest din nila. Tapos may band sila and meron fire dancer. Ayun, nagpa-perform siya ngayon. Then, dami ng kanin. Ang dami ng rice. Nakalahati yun na ang dami pa rin. Hindi isang kape, isang mangkok. Lakas mga social nitong area. Yung likod niyan. Kaya siyang kaya siyang western style yung architecture. Ganda niya yung So yung schnitzel, okay lang siya. Parang medyo nakukulangan lang ako ng konti sa lasa. Tapos yung calamares, okay siya sa dami niya. Pwede na siya sa presyo niya. And yung kanin ang dami. Dami ng kanin. Kung hindi kayo ganun kalakas kumain, okay na yung isang cup for 2 pack. Kasi meron namang mashed potato, yung schnitzel. So we're checking out. Bye-bye. Let's go. Sa may
namin, ang in-avail na namin is yung may diretso van transfer na going to airport para hindi na kami mag-abang ng tricycle. So, that's 160 compared to 50 pesos na boat ride plus 75 pesos na tricycle. Medyo napamahal lang kami ng almost magkano. Konti lang naman, 50 plus 75 is 125, 160, 35 pesos lang naman yung difference. So, I think, okay naman. So, pupunta na kami dun sa boat. Pabalik na kami ng airport. Lang terminal fee still dito na 150 kapag local. And then, yun na yung boat with van transfer going to airport is 160 per pax. Yan. Nasa tricycle na tayo pa airport. So, dun sa dulo ng pinagbababaan sa may port, meron na dun agad na nag-aabang para sa tricycle. Ayan ang may nakalagay na sticker na ganyan. Lalagay yun sa shirt nyo kapag ang binayaran nyo is yung may kasama ng tricycle transfer to airport. So, yun. Nasa loob na kami ng airport and umalis kami, actually nag-check out kami sa hotel ng alas 7 and we're here 7:59. Diba? Nag-ride na kami ng tricycle palabas. Actually, kasama na yung check out namin. Siguro nakalabas kami ng hotel mga 7:15 tapos travel from hotel going to port and then 7:30 kami nakasakay ng boat. And then, boat to airport, dun sa terminal is parang 10 to 15 minutes lang actually, ang bilis lang. Tapos, pagdating nyo dun sa port, dun sa port muna from mismong isla. Tapos, magbabayad ulit kayo ng terminal fee which is 150. Tapos, may ride na boat, 50 pesos yon and then tricycle. But sabi ko nga kanina, in-avail namin yung may kasama ng tricycle para hindi na kami masyadong mahirapan. And pagdating namin doon sa dulo ng may port, meron na doon nakaabang kasi nga may nakalagay na sticker. Tapos meron na agad silang inassign na tricycle sa amin na naghatid sa amin dito sa airport. From there, wala pang 10 minutes na dito kami sa airport. And ang bilis lang ng ang bilis lang ng boarding namin. Kasi dire-diretso na kami, wala masyadong pila dito sa gate kung saan kami. So alas 10 yung departure namin and on time daw siya. It's 8 AM. And yung flight namin is parang nasa 30 minutes lang siya nung lumipad kami nakaraan. 30 minutes or 45, let's say 45. Basta mas mabilis siya compare sa ibang flight namin. So, we're expecting to be in Manila by 11:15 AM. So, by lunch time, nasa bahay na kami since mabilis lang ang biyahe ng ganung oras. Magagrab na lang kami. I am finalizing the calculation of the expenses and I'll let you know. Mag-export muna tayo ng video para makapag-edit tayo kahit ito.
Ayan, mag-ano na naman sila. Mag-announce na naman sila kung gusto nyo palagay ng luggage dun sa check-in bagging bag. Kasi maliit lang yung plane papunta dito. Kaya yung mga baggage usually pinapacheck-in nila. Kasi yung overhead cabin napupuno siya. Maupuan pa naman namin nasa harap kami. So, under our seat na lang ito. Lagayan ko ng laptop at saka ito sa kanila. So, ito po na. Mag-edit tayo. Matapos ako mag-export. Para dun sa breakfast, kikakan natin. Siguro later ko pa ito ma-upload or haapon ko na sa ma-upload ng February 27 or 28 na umaga. We're finally home, and look who's here. Hello, hello. Say hi. Hi. We're back home, and magpalit lang tayo ng damit, then baba tayo. Nagkikrave ako sinigang. Parang gusto ko na mainit na sabaw. So, yan. Nakapagpalit na ako ng damit muna. And, ina-arrange ko lang. Anyways, ito pala yung nabili kong pampasalubong. So, ito yung Bizcocho de Boracay. Mom's favorite bizcocho. Masarap daw to based dun sa comment na nakuha ko sa thread. And then, I have here OTAP din. And then, we have here yung pandikit sa ref magnet. And then, the banana chips. So, itong mga pasalubong na nabili ko is sakto lang yung presyo niya. Hindi siya ganun kamahal. This is only 140. Tapos, itong OTAP is 130 per box. And then, ito is 3 for 100 siya. And then, ito is 50 pesos each. Diba? Not bad. So, I think that's it. Mag-aasikaso na ako and, ang daming nangyari or ang dami kong naisip because of that vacation, and I don't know if I will be sharing that to you guys, but one thing is sure, madami akong i-edit na video. So yun na, thank you so much for watching, guys. See you on our next vlog. Bye bye. So if you need perfect, I'm not built for you. Kids are always playing dolls.